Ayan o. Oh. Oh, wow, maganda. Tuyo na pala. Ayan o. Na? Baka na to. Saan nyo kinuha? Ah, may bakahan din doon. Ayun pala eh. Yan, magandang buhay ulit mga ka-farmer. Lipin lang natin. Dito nila nilagay. Nakalimutan kong sabihin na doon na ibagsak. So, tingnan natin tong kanilang hinahakot. Sina Rambo at Kongkong, partner sila sa pagkukuha ng mga Carabao manure. Ayan. Ito po yung magiging susi sa magandang harvest. Ayan o. Oh. Oh, wow, maganda. Tuyo na pala. Ayan o. Maganda yan. So, ito ay ilalagay natin. Papahukayan ko pa ng konti yan ating mga laman dito para maging maganda. Tapos magpapagawa din ako ng plat pa. So ayun, dami nating gawain, hindi na uubos. Silipin ko pa yung pinareserve ko na papaya. Ayan, sana wala na pong insekto. Nag-spray si Kongkong, pero alam nyo yung pagbili po ng mga gamot ay may label po yan, tapos mayroon po nakasulat sa likod yung mga kaya niyang patayin. So kailangan alam nyo din po kung ano yung kalaban ninyo sa inyong halaman. Let's say aphids, nakalagay po doon sa likod ng gamot kung kaya niyang patayin yung aphids. At meron ding nakalagay systemic. Ayan o, kagaya po ito. Yung ewan ko kung wala naman na lumilipad. Kasi pag ginanyan mo, may lumilipad pa. So, ibig sabihin, hindi po napatay lahat. So, ayan po kalaban ng talong. Kalaban ng talong, huwag kayong titingin. O, makikita mo sa kulay po ng dahon kung may problema, gaya nito, may dilaw-dilaw kasi mayroong nagsisip-sip. Titingnan nyo yung ilalim. Nasa ilalim po nagtatago ang mga kalaban. Minsan mga leaf miner, mga parang microscopic yung iba eh. Pero kung makikita nyo din naman po. Pero maliit yung iba masyado. So, ayun. Mga technician din ang nagturo sa amin yan. Dahil dati nagtalong din po kami. Dito, paikot niyan. Puro talong yan. Ayan o. Hindi napatay. So, ibig sabihin, yung ginamit ni Kongkong na pang-spray ay hindi akma sa white flies. White flies po ang tawag yan. Yung lumilipad na yan. Ano din yan? Nagsisip-sip din po yan ng mga nutrients sa ilalim po ng dahon. Ayan. So, mayroong insecticide, may pesticide. So, nasa likod po. Gaya nito, may kumain. Uod naman yan. Ayan o. So, mayroon po kasing ang tawag dito, mayroong mga gamot na yung mga halos lahat ng gumagapang kaya niyang patayin. Tapos pagkagaya nito, ayan, may kagaya niya, nakikita niyo yung dahon, may problema yan. Ibig sabihin may iniinda siya. Ayan kita niyo maraming lumilipad-lipad daming white flies Brudan maganda sa white flies. Yung aphids, iba din po yun. Medyo din, dapat alam niyo ito tingnan nyo. Nagsisip-sip, ayan iba din yan ito. Ayan kailangan ma-spray, ibang gamot gagamitin. Inutusan ko kasi, sabi ko kay Rambo, si Rambo talaga pag binigyan mo ng task, aanuhin niya. May katay sila ngayon alas 5 may order po akong lechon. Understood na yan, pag may lechon syempre hindi naman priority yung kaya lang niyaya niya pa rin si Kongkong na maghakot.
So ayun, naghakot sila. Baka dalawang hakot lang yan. Antayin natin. Ito na yung ating mga magtatae. Bo, dito mo na! Bo! Kakalimutan kong sabihin sa kanila, isagad na para papalagay na natin si Kongkong doon sa mga ano. Tumuloy ka pa pala, may lechon ngayon. Oh, sayang yun. Na. Ha? Doon mo na, sagad mo na doon. Doon papalagay ko yan doon sa ano. Yan ang sikreto. Kakarating tayo ng ano kong hanggang Kamba. Ngunguha ng tae. Bakit? Ha? Na? Baka na to. Saan nyo kinuha? May bakahan din doon. Ayun pala eh. Ganda nga sana, tao. Yung sa bundok mo, hindi ba nahinog yun? Ah, yung mga sa bundok na tinanim mo doon, pwede yun. Ah, baka ito. Dudurugin mo pa to. Babasain, apak-apakan. O kaya ibabad sa drum. Dito mo na ilagay para baka kay Dodong sana, no? Dami yan, ha? Aso, baka makagat kayo. Dito kayo Ate Jennifer, wala pa ba yung kinachuchay dyan? Marami pa yata eh. Ha? Yung kay Puroy, saan niya ba linalagay yung kalabaw niya? Pitok. Ah, dyan din. Yung dito sa may likod sa banyo, wala na? Ha? Ah, okay na pala. Maganda kasi to, hindi gaanong mainit. Yung sa manok, mainit masyado. Ito pag hinalo mo na sa lupa, okay na yan eh. Hindi ka na, kahit sabihin mong hindi ano, ito tuyo na po oh. Hindi naman nakakadiri yan, damo lang yan eh. Nakong, damo lang yan, kaya hindi nakakadiring hawakan ano. Dinudurog ko pa nga ng kamay ko yan minsan eh, pagka ano, wag lang yung sariwa. Maganda nito pagka mayroon kang ganito, bakahan na malaki, ang isunod mo African Nightcrawler. So mayroon kang anuhan ng African Nightcrawler, Nightcrawler. Yung Nightcrawlers po, ano yon, instant after ilang days vermicast na. So pwede ka pang magbenta ng vermicast. Okay na yan for the meantime. Papahinga muna si ano. Yan. Ayan, mga farmer. Baka daw to. So dudurogin natin yan. Durog. Yan, nadurog, lalagay mo sa yan. Yan, bubudbud natin yan. Tapos para pag nagdidilig, mas maganda nga medyo malalim ng konti. Ilalagay dyan sa gilid. Kasi itong lupang to kailangan ng organic matter. Talagang wala, nasa ilalim po siya. Hindi na to topsoil. So kailangan natin mag-create ng maganda nga sana yung mga dahon din. Yan, medyo matrabaho, tsaka kailangan mo ng pag-iimbakan. So mas maganda sana kung dahon, mga ilang inches, manure, din dahon, manure, tapos dilig-dilig ka lang. Kita mo, mabubulok po yun. Maganda din fertilizer, napakaganda.
Kaya lang, kailangan mo ng manpower. Talagang malay natin ano. Ako naman yung puso ko mga ka-farmer sa pagtatanim hindi naman nawawala. Kaya lang syempre may mga priorities tayo. So kailangan unahin. Pero ito kailangan natin talaga, dahil kung matutuloy po itong ating plano, kailangan natin ng magandang produce. Ibig sabihin mapabunga natin at mapaganda natin yung mga tanim natin, kasi isa din po yun sa gagamitin natin para ma-market yung gagawin natin dito. Kasi ang gusto kong gawin nga is yung nature type na ayun, pwede kang mamitas, pwede kang mamingwit. So maraming variety ng gulay ang kailangan namin itanim, which is tingin ko kaya naman po kasi doon yung mga papaya, prutas, yan, nagpatanim na po tayo ng saging na latundan. So yung saging po na latundan at least 'di ba? Tingnan natin kasi kung diyan makakapaglagay pa po tayo, plus yung mga naan dito, so mga ilang puno na din 'yan. Tingnan natin kung hanggang saan. Ayan na po yung fresh na fresh. Hindi. Fresh from the pero tuyo na 'yan. Pero tandaan ninyo, iba po yung nabulok sa natuyo. Kaya lang itong maganda sa cow manure tsaka carabao manure, hindi po mainit dahil yan walang gaanong ammonia, dahil yan ay grass din lang. So pwede siyang ihalo sa lupa as itanim mo kagad. Unlike sa manok, dahil yan po sinasabi ko sa inyo, ang manok napakainit. Kailangan yung bulukin talaga ng husto. Pag hindi nyo po nakuha ang pagbubulok ng maayos, ay mayayari kayo, ang halaman ninyo masusunog. Ay, ayan mga ka-farmer, inabot na tayo ng ulan. At blessing naman to, kasi talagang matagal-tagal na rin po tayong hindi inulan ng ganito. Ayan. So kahit magdamag to, okay lang. Yung ganito lang na ulan, magdamag ba? Pakita ko lang po sa inyo yung ating ayan, plano ko pa pong magdagdag ng avocado mga ka-farmer. Tanim natin na avocado grafted, so mas maganda na, di ba? At least isa sa pangarap ko po talaga yan, na magkaroon po ng avocado dito. Kaya lang naghintay ako ng naghintay sa tinanim kong buto, nagkanda leche nadali. Actually marami po kaming tinanim dito na tanim binigay ni Lola, galing din po sa buto. Naalala ko meron dito, diyan, marami. Nung bumagyo talagang nadali din po. Ang problema kasi dito sa amin, dahil di ba palayan po ito, so yung lupa medyo putik. Ang bilis pong ibuwal ng mga puno, lalo na pag malakas po ang hangin. Kagaya nung akasya doon, nung panahon ni Ulysses, ilan po ang binuwal? 7 atang mahogani. So ayun. So sa mga sulok-sulok, tatanim tayo. Si Erwin, ayan. Sabi ni Tita Ligaya, mga 2 to 3 years daw mag-aano na to. Ayan na, tuloy-tuloy na po tita. Ayan yung ating mangga. Ay, oo, Erwin mango. So naandito yung ating avocado. Ayan nilinis na ni Rambo. So sabi ko sa kanila, yung mga dugo isahod uli at gagawin kong fertilizer. Ayan. Ito cardinal. Ayan, cardinal po yan. Ito din yung isa. Ganda na rin. Big size na to big size po ito. Meron kayong mabibili kung hindi kayo kung kayo ay nagmamadali. Meron po kayong mabibili talagang yung nasa drum na namumunga na talaga. Meron pong mga ganon. Kaya lang ang mga presyo ay nasa mga 10,000, 15,000. Pero talagang di ba? So
Kagaya ng Chico, mga ka-farmer, sinacrifice natin yung Chico dito kasi kailangan talaga natin parking, di ba? So ngayon naman po nakaplano na, kaya hopefully ay ano naman, yung mga itatanim natin hindi na po masasakripisyo. Yung papaya nga, ayan, yung papaya po na ano, nakuha ko na 40 pieces. Marami pa doon na ano, na papaya. Si Kabono pala bigyan ko nga. Kasi may papaya siya ata doon sa hirapan siyang maghanap ng ano, na bilihan ng papaya na seedling na bibigyan ko. Marami pa po doon, babalik pa ako kasi dito rambutan tayo. Baka pwede tayo makapagtanim ng rambutan both sides. Gusto niya may lilim-lilim eh. Dito siguro. Ayan, dito tapos sa ng rambutan kasi isa din mahirap din, mga farmer, napakahirap. Hirap na hirap ako dito sa ano namin, yung rambutan. Pwede ding doon sa may likod para may lilim siya, no? Kasi magtatanim ako ng acacia dito, banda doon. Tingnan natin. Ito nga, laki na. Hirap pa din sa bunga ng ayun, bunga ba? So ayun. Dito, hindi ko po alam kung anong pwedeng itanim dito sa, kasi hindi naman pwede yung ano, dahil 'di ba, gaganon. May daanan nito. So I need ano na tree lang na didiretso lang po siya na magbibigay din ng shade sana. Kasi ano na to eh, parang ito, mainit na po. Mainit po masyado pag tanghali, lalakad ka dito. Siyempre, parang anong, ayun. So yung mga nasirang niyog, mga kinain, lalagyan po natin ng avocado yan. So doon baka pwede pa tayo maglagay 1, 2, 3, 4 4 ano. Doon may dalawa din pong ano, pero magkadikit yun eh. So baka isa lang din doon, 3. Ayan. Tapos dito sa ano, gusto kong magtanim sa likod din. Bali 4, 5, mga 6 siguro. Ito nga, ang galing oh. Kasi kung ilalapit naman masyado natin, babagsak din yan pagdating. Unless lalagyan natin ang ganito, diba? Ano tayo, re-wrap o retaining wall. Ayan, pero maganda maganda itong retaining wall natin. Ayan mga ka-farmer, at inabot na tayo ng ulan. Ang ganda ng papaya na nakuha natin, right size na pang transplant talaga. So next week na siguro yun, next week na po siguro natin maililipat yun. So ayan po, maraming salamat. At ano ba, ay tingnan na lang natin muna yung sa kabilang side. Marami pong kulang pang papaya, napakarami pang papaya kailangan natin eto. Ayan sabi ko, pwede ba ako magtanim dito ng fruit bearing? Kasi ano dito dapat ano na puno na rin. Oy, pasok ka sa bahay mo. Tinatali ni Papa Yam yan. Maldita yan dito. Pwede pa ba tayo dito? Kaya lang dadaanan ayun dito talaga avocado, tsaka dun lalagay tayo avocado. Tapos ito sinamdokmay. Ayan, pakaswerte natin. Ayan, shoutout pala kay John Roque. At ito
Naglilinis si Kongkong. Sabi ko siya na magpakain na siguro. Ayan. Dito sa likod pwede tayong magtanim. Magkadikit kasi yan, oh. Ayan sinasabi ko. Patay po yung dalawang nyug na yan. So ito mo ito, oh. Oh. Ipil-ipil, no? Tingnan nyo, oh. Diba? Oh. Tingnan nyo, ipil-ipil. Oh. Ay usog natin ng kaunti. Dito tayo. Tanim tayo ng avocado. Ito, wala na to. Oh. Dalawa dito siguro. Isa dito. Isa dun. So binibiro ko si na Rizal. Ako mawawala na ng trabaho si Kongkong ka ako. Tag-ulan na. Ay. Basta yung Carabao manure, yun naman po ang aming tututukan. Actually, ngayon tag-ulan, mas marami kang matatanim. Kasi yung dilig, hindi mo naiintindihin. Yun po yung kinaganda. 'Di ba? So, sarap mag-ikot-ikot ng umuulan. Pagagandahin natin yung mga tanim natin dito. Kailangan lang natin talaga maikalat yon. Lagyan natin sa mga gilid yung Carabao manure. Makikita nyo po unti-unti gaganda. Tapos unti-unti kakalat natin. Sige, ibubudbud natin dyan. Parang yun ay magiging topsoil nya. Tataba po yung lupa. So ayan, marami pong salamat. Tapos na naman tayo. Bukas, di ko alam kung ano may upload natin. Dahil tayo po ay kainan na naman bukas. 2 araw na naman po yan. So ayan, hopefully marami po ang pumunta at kumain. Marami pong salamat at magandang buhay.